Sa buong biyahe mula sa sakayan ng bus hanggang sa tarangkahan ng bahay ng kanyang manugang, inensayo ni Aling Teresita ang kanyang sasabihin. Ang mga salita ay kusa na lang nabubuo sa kanyang isipan, matatalim at tama. Naisip pa niya kung paano tatayo si Isabel sa may pintuan, na may mukhang nagkasala at nakayuko. Gaya ng dati. Kilala na ni Aling Teresita ang kanyang manugang sa loob ng 8 taon. Tahimik, masunurin, hindi tumatanggi, perpektong asawa para sa kanyang si Marco. Sa totoo lang, hindi gaanong mahusay, na may bahay sana mas masarap magluto, at mas maayos ang pag-aalaga sa apartment. At saka, lumapad ang katawan matapos manganak, pero ang mahalaga ay mabait, hindi kailanman sumasagot. Laging nakikinig, at tumatango. Dahil dito, 4 na taon na ang nakalipas, nang magkaproblema si Aling Teresita sa kanyang loan. Hindi siya nag-atubiling lumapit sa kanyang manugang. Noon, itinaas ng bangko ang interes. Halos doble ang naging buwanang bayarin. At ang kanyang pensiyon ay halos hindi sapat para sa mga bayarin sa kuryente, tubig at gamot. Si Isabel ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya at malaki-laki ang sahod. Nakiusap si Aling Teresita. Natulungan siya ng ilang 15,000 kada buwan para mabayaran ang loan. Hindi naman ito magtatagal. Sabi niya noon kay Marco, habang silang tatlo ay nakaupo sa kusina. 1 taon. Pinakamatagal na ang isa, at kalahating taon, hanggang sa maayos ko itong lintik na loan na to. Tahimik na tumango noon si Isabel. Hindi man lang nagtanong ng mga detalye, pumayag lang. Mabuti naman, lumipas ang 1 taon, tapos ang pangalawa, at ang pangatlo. Nabayaran na nga ni Aling Teresita ang loan, ngunit hindi niya itinigil ang pagtanggap ng buwanang padala. Bakit naman? Hindi masamang magkaroon ng dagdag na pera, lalo na't hindi naman tumututol ang kanyang manugang. Ipinapadala niya ito tuwing 15 ng buwan, parang relo. Ibig sabihin, kaya niya. Ibig sabihin, hindi niya ito pinanghihinayangan. Sa loob ng mga taong iyon, nasanay na si Aling Teresita, pinaplano niya ang kanyang mga gastusin dahil alam niyang may darating na padala sa kalagitnaan ng buwan. Nakakabili siya ng magagandang gamot, hindi yung mga pinakamura. Nakakapag-ipon din siya ng paunti-unti. Minsan, nakapagbakasyon siya sa isang resort. Matagal nang ipinapayo ng mga doktor na ipagamot niya ang kanyang mga kasukasuan. Noong nakaraang taon, nagpalit siya ng ref. Ang luma ay sira-sira na. Pero nang ikuwento niya sa kanyang mga kaibigan sa lugar nila na tinutulungan siya ng kanyang manugang, isa sa kanila, si Aling Lydia, ay ngumisi ng mapanukso. Tinutulungan ka o sinanay mo lang siyang buhayin ka? Nagdamdam noon si Aling Teresita at 1 linggong hindi kinausap si Lydia. Anong pagbuhay? Tulong ito sa pamilya. Hindi ba't may karapatan ang isang ina na umasa ng suporta? Ang problema lang, nitong mga huling araw, naging kakaiba si Isabel. Dati, kapag bumibisita si Aling Teresita, laging natutuwa ang manugang. Nag-aasikaso, nagtitimpla ng kape, nagsisikap. Ngayon, malamig na ang pagtanggap niya, pilit ang ngiti. Ayaw masyadong makipag-usap, iisang salita lang ang sagot, na parang nagmamadali, para umalis na ang kanyang biyenan. At itong mga kakaibang nangyari sa trabaho niya. 2 linggo na ang nakalipas. Nabanggit ni Marco na nag-resign si Isabel. Basta na lang daw nagpasa ng resignation letter. Agad na kinabahan noon si Aling Teresita, ngunit iwinaksi lang ito ng anak. May mga dahilan daw siya. Anong dahilan naman ang mayroon para iwan ang isang matatag na trabaho? Katamaran? Katangahan? Gusto sanang tawagan ni Aling Teresita ang manugang. Ngunit nagpa siya siyang maghintay. Malapit na naman ang 15. Darating ang padala. Ibig sabihin, ayos lang ang lahat. Ngunit sa 15 araw, walang padalang dumating. Inisip muna ni Aling Teresita na na-delay lang. Nangyayari naman iyon, naghintay siya ng 2 araw. Sa pangatlong araw, nag-text siya kay Isabel. Hindi mo ba nakalimutan? Dumating ang sagot makalipas ang 1 oras. Maikli, walang paliwanag. Tita Teresita,
Wala na pong mga padala, yun lang. Walang paumanhin, walang dahilan. Hindi man lang nag-abalang tumawag para magpaliwanag ng maayos. 3 beses binasa ni Aling Teresita ang mensahe. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Walang utang na loob. 4 na taong tumulong. Tapos ngayon, ay bigla na lang puputulin. Hindi man lang kumonsulta. Siguro iniisip niya na ngayong wala na siyang trabaho. Pwede na siyang umasa sa asawa niya. Walang gagawin. At hayaan na lang ang biyenan na mag-isa. Tinawagan niya si Marco. Hindi agad sumagot ang anak. Pagod ang boses. Ma, nasa trabaho po ako. Anong nangyari? Marco, alam mo ba na itinigil na ni Isabel ang pagtulong sa akin? Isang sandaling katahimikan. Masyadong mahabang katahimikan. Opo, alam ko. At hindi mo man lang naisip na pag-usapan natin ito. Ma, desisyon po namin ni Isabel yon. Napagkasunduan na po namin. Desisyon ninyo? Lumakas ang boses ni Aling Teresita. Ibig sabihin, sinusuportahan mo ang kalokohan niyang yan? Ma, hindi po yan kalokohan. Nasa mahirap po kaming sitwasyon ngayon. Hindi na nagtatrabaho si Isabel. Kailangan naming ayusin ang aming mga gastusin. Pero ngayon, marami na siyang libreng oras. Nakaupo lang sa bahay. Walang ginagawa. Habang ang ina niya, bahala na sa sarili. Tama ba? Ma, hindi ko po mapag-usapan yan ngayon. May meeting po ako sa loob ng 5 minuto. Marco, pasensya na ma. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ni Aling Teresita ang telepono. At naramdaman ang galit na namumuo sa loob niya, sumisikip sa kanyang lalamunan. Kinampihan ng anak ang asawa, hindi man lang pinakinggan ng ina. Ipinagtanggol pa ang walang utang na loob na tamad na iyon. 3 araw naghintay si Aling Teresita, na si Marco mismo ang tatawag para magpaliwanag. Ngunit hindi ito tumawag. Kaya nagpa siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang bag. Isinuot ang magandang bestida. Pinili ang oras na siguradong nasa trabaho si Marco at pumunta sa bahay ng manugang. Oras na para ilagay ang lahat sa ayos. Hindi agad bumukas ang pinto ng apartment. Pangalawang beses nang pinindot ni Aling Teresita ang doorbell. Mas mapilit na. Sa wakas, may mga yabag na narinig. At bumukas ang kandado. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Nakapambahay, maluwag na t-shirt, sweatpants, at ang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Walang makeup. Mukhang pagod at maputla. Nang makita ang biyenan, hindi siya ngumiti. Hindi man lang nagpanggap na natutuwa. Tumango lang siya. Magandang hapon po, Tita Teresita. Magandang hapon. Papapasukin mo ba ako? Nag-alinlangan si Isabel ng 1 segundo, ngunit tumabi rin. Pumasok si Aling Teresita sa entrada. Hinubad ang kanyang coat. Tahimik itong kinuha ng manugang at isinabit sa hanger. Karaniwan, agad siyang nag-aalok ng kape, dinadala sa kusina at nangangamusta. Ngayon, nakatayo lang siya at naghihintay. Sa kusina tayo? Tanong ni Aling Teresita. Pilit na pinapakalma ang tono. Sige po. Dumaan sila sa sala. Tiningnan ni Aling Teresita ang apartment malinis. Maayos. Ibig sabihin, hindi pa siya gaanong nagpapabaya. Sa coffee table, may isang tumpok ng mga papel, mga dokumento. Maayos din ang kusina. Maliban sa ilang hindi pa nahuhugasang tasa sa lababo. Hindi na nagpakulo ng tubig si Isabel. Umupo sa tapat ng biyenan. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. At nanahimik. Naghihintay. Oo, simula ni Aling Teresita. Magpapaliwanag ka ba? Tungkol po saan? Anong tungkol saan? Itinigil mo ang mga padala. Hindi ka man lang nagpasabi ng maayos. Nagsulat ka ng 2 salita sa text, at yun na yun. Nagpasabi po ako at nagpaliwanag. Wala na pong mga padala. Bakit? Huminga ng malalim si Isabel. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Pagkainis? Hindi sigurado si Aling Teresita. Dahil po wala na akong trabaho. Iisa na lang po ang suweldo sa pamilya namin. Kailangan po naming mabuhay. Wala kang trabaho.
Dahil sa sarili mong kagustuhan, naging mas matalas ang boses ni Aling Teresita. Walang nagtanggal sa'yo. Ikaw mismo ang nag-resign. May mga dahilan po ako. Anong mga dahilan? Anong nangyaring napakasama na hindi mo kayang tiisin? Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Nanigas ang kanyang mga daliri sa mesa. Tita Teresita, hindi ko po kailangang magpaliwanag sa inyo. Hindi kailangan? Naramdaman ni Aling Teresita ang galit na sumasabog. At ang 4 na taon na pag-asa sa akin. Obligasyon mo yun? Po? Oo, ganoon nga. 4 na taon ko kayong sinuportahan ni Marco. Tinulungan. Sa lahat ng bagay. At ngayon, dahil lang sa iniwan mo ang trabaho mo, agad mong naisip na tapos na ang mga obligasyon mo? Tahimik si Isabel. Nakatingin sa biyenan na parang ngayon lang siya nakita. May pagtataka sa kanyang mga mata. Tita Teresita, dahan-dahan niyang sinabi. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko? Na ibinigay ko ang buong buhay ko sa pamilya. Pinalaki ko si Marco mag-isa. Inilaan ko ang lahat sa kanya. Akala mo ba madali para sa akin? Nagtrabaho ako sa 2 trabaho. Baon sa utang. At nang magpakasal kayo, natuwa ako na sa wakas ay magkakaroon ng suporta ang anak ko, na magiging masaya siya, at masaya po siya. Mahinang sabi ni Isabel. Masaya? Sa asawang iniiwan ang trabaho, at nakatambay lang sa bahay. Sa asawang ayaw man lang tulungan ang nanay niya. Tumulong ako sa loob ng 4 na taon, bawat buwan, walang palya, alib 720,000. Tita Teresita, hindi po yun tulong. Sumimangot si Aling Teresita. Ayaw niyang binibilang ng malakas ang pera. Hindi magandang pag-usapan ang pera. Tumulong ka dahil yun ang tama. Dahil ganoon ang ginagawa sa mga normal na pamilya. At ngayon ano? Nagpasya ka na tama na. Nabahala na ang nanay niya sa sarili niya. Nagpasya po ako na kailangan kong isipin ang sarili kong pamilya. Ang asawa ko. Ang anak ko. At ako. Hindi pamilya? Ibang tao ako? Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata saglit. Nang imulat niya ito, may bago, may katigasan. Tita Teresita, ayoko po ng gulo. Pero hindi ko na po kayo mapapadalhan ng pera. Wala po akong trabaho. Kailangan naming mabuhay. Kung ganoon, magtrabaho ka. Hinampas ni Aling Teresita ang mesa. Anong pumipigil sa'yo? Ayaw mo sa dati mong trabaho. Maghanap ka ng bago. Pero wag kang aasa sa asawa mo. At talikuran ang mga obligasyon mo. Anong mga obligasyon po? Lumakas ang boses ni Isabel. Wala po akong utang sa inyo. Binigyan ko siya ng edukasyon, ng propesyon, dahil sa akin, siya, ang kung sino siya ngayon. At ikaw, na nakikinabang sa mga pinaghirapan ko, may lakas ng loob kang sabihin na wala kang utang? Tumayo si Isabel mula sa mesa. Lalo siyang namutla. Tita Teresita, sa tingin ko po, oras na para umalis kayo. Anong oras na? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na po tayo. Wala na po akong sasabihin sa inyo. Tumayo rin si Aling Teresita, nakatingin pababa sa manugang. Mas matangkad siya kay Isabel. Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pamilya. Si Marco, mag-isang magtatrabaho. Kikita para sa lahat. Habang ikaw, nakahiga lang sa sofa. Akala mo ba magpapasalamat siya sa'yo? Alam po ni Marco ang lahat. Sinusuportahan niya ako. Ngayon, sinusuportahan ka niya. Pero kapag nakita niya kung sino ka talaga, kung gaano ka kamakasarili, walang utang na loob, sarili mo lang ang iniisip, matagal ko nang nakikita yan. Pero nanahimik lang ako. Ayaw kong masaktan ng anak ko. Pero ngayon, nakikita ko na, tama ako. Nakatayo si Isabel. Hindi gumagalaw. Nakakuyom ang mga kamao. Mabilis at putol-putol ang kanyang paghinga. Nakita ni Aling Teresita na tinamaan niya ito. Umalis na po kayo, bulong ni Isabel. Aalis ako, pero tandaan mo ang mga sinabi ko. Malalaman din ni Marco kung sino ang pinakasalan niya. At noon,
Hindi niya natapos ang sasabihin. At ano po noon? Kakaiba ang tunog ng boses ni Isabel. Mahina, ngunit may bakal na himig na hindi pa narinig ni Aling Teresita dati. Iiwan niya ako. Didiborsiyuhin. Iiwan kasama ang anak namin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi po. Ituloy po natin. Lumapit si Isabel. Hindi sinasadyang napaatras si Aling Teresita. Yan po mismo ang gusto ninyong sabihin. Na hindi ako karapat-dapat sa anak ninyo. Na nagkamali siya sa pagpapakasal sa akin. Isabel, wag ganyan. 8 taon. Tita Teresita, 8 taon. Naririnig ko yan. Hindi direkta. Siyempre. Magaling po kayong magbalot ng mga salita ninyo. Marco, anak, mas mabuting kumain ka ng sinigang. Hindi yung instant noodles na yan. Isabel, iha, hindi mo ba naisip mag-gym? Medyo lumapad ka yata pagkatapos mong manganak. Pagod na pagod si Marco sa trabaho. Tapos itong apartment, laging magulo. Gusto ko lang namang tumulong sa payo. Payo po? Ngumisi si Isabel. At walang nakakatuwa sa ngising iyon. Gusto ninyong ipakita sa akin ang lugar ko. Na hindi ako sapat. Na dapat akong magsikap pa. Maging mas mahusay. Mas perpekto. At nagsikap po ako. Alam nyo ba? Nagsikap po talaga ako. Binuksan ni Aling Teresita ang bibig para tumutol. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Isabel. Nang humingi kayo ng tulong sa loan, pumayag po ako agad. Hindi man lang nag-isip. 15,000 kada buwan. Halos 1/4 po yun ang sahod ko noon. Pero inisip ko, syempre, nanay ni Marco to. Pamilya namin. Kailangang tulungan. At tumulong ka. 1 taon, sabi ninyo. Pinakamatagal na ang 1.5. Naaalala niyo po? Pero 4 na taon na ang lumipas. Nabayaran niyo ang loan pagkatapos ng 2 taon. Alam ko po, sinabi sa akin ni Marco. Pero nagpatuloy ang mga padala. Maliit lang ang pensyon ko. Ang pensyon niyo po ay 25,000. Dagdagan pa ng awen 15,000 ko. 40,000 para sa isang tao. Alam niyo po kung magkano ang natitira sa aming 3? Sa akin, kay Marco, at kay Sofia? 50,000. 50,000 para sa isang pamilya na may 3 miyembro. Sa tingin niyo po ba normal yon? Naramdaman ni Aling Teresita na parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam ang mga numerong iyon. Hindi niya inisip, malaki ang kita ni Marco. Laging may pera. Pero malaki naman ang sahod ni Marco. Ang sahod po ni Marco ay 50,000 bago ang tax, pagkatapos ng tax, 50,000. Ang sahod ko naman po ay napupunta sa upa ng apartment at 30,000 at sa mga padala ninyo at libak 6,000. Wala pong natitira sa akin, Tita Teresita, 0. Para sa sarili ko, sa damit, makeup, doktor, 0. Bakit ka na nahimik? Sana sinabi mo na nahihirapan ka. Sinabi ko po. Pumiyok ang boses ni Isabel. Pinigilan niya ang sarili. Kinagat ang labi. At huminahon. Sinabi ko po 3 taon na ang nakalipas. Nang magkasakit si Sofia. Naaalala niyo po, nagka-pneumonia siya. 2 linggo kaming nasa ospital. Kinailangan kong mag-sick leave. Nabawasan ang sahod ko. Nakiusap po ako sa inyo na maghintay ng 1 buwan sa padala. 1 buwan lang, naalala ni Aling Teresita. Malabo, pero naalala niya, tumawag nga si Isabel noon. May sinasabi tungkol sa ospital. At anong sinabi ko? Sinabi niyo po na may problema rin kayo, na kailangan ninyong bumili ng gamot. Na ALM 15,000 lang naman yon. Hindi ganoon kalaking halaga. At nakahanap po ako ng pera. Nangutang sa mga katrabaho. 3 buwan kong binayaran. Hindi ko alam. Ayaw niyo pong malaman. Nagniningning ang kanyang mga mata, ngunit walang luha. Tanging galit. Puro at malamig. Mas komportable po sa inyo na isipin na tumutulong lang ako. Na hindi ako nahihirapan. Nabaliwala lang sa akin ang perang yun. Hindi ka kailanman nagreklamo. Dahil natatakot po ako. Natatakot na baka isumbong niyo ako kay Marco. Nasabihin niyo sa kanya kung gaano akong kasamang asawa.
na ayaw tulungan ang nanay niya. At maniniwala siya sa inyo, hindi sa akin. Gaya ng dati. Anong ibig mong sabihin na gaya ng dati? Tumahimik si Isabel, tumalikod sa bintana. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nang magsalita siyang muli, mas mahina ang kanyang boses. Ngunit hindi ito naging mas mababa ang bagsik. 2 taon na po ang nakalipas. Naaalala nyo? Dumating kayo para sa Pasko? 3 araw po akong naghanda. Mga salad, lechon, dessert. Lahat mula sa simula. Gusto kong magustuhan ninyo. At umupo kayo sa mesa. Tinikman ang macaroni salad at sinabing, kakaiba ang lasa. Isabel, sigurado kang hindi mo napagkamalan ang mga sangkap? Sumimangot si Aling Teresita. Oo nga, may sinabi siyang ganoon. Kakaiba nga naman talaga ang lasa ng salad. Tumawa si Marco noon. Sinabing, okay lang yan ma. Pero nakita ko ang mukha niya. Nag-alinlangan siya. Inisip na may mali talaga akong nagawa, pero wala. Sinunod ko ang recipe. Lahat tama. Hindi nyo lang po nagustuhan, pero hindi ninyo sinabing. Hindi ko lang gusto. Kinuwestiyon nyo po ang kakayahan ko. Diyos ko, dahil lang sa salad? Hindi po dahil sa salad. Biglang humarap si Isabel. Dahil po laging ganoon. Sa tuwing darating kayo, mayroon kayong napupuna. Sa pagluluto, sa paglilinis, sa pananamit ko, sa ayos ko, at sa bawat pagkakataon, naririnig yon ni Marco. At sa bawat pagkakataon, natatanim sa isip niya, hindi sapat ang asawa ko. Wala akong sinabing ganyan, hindi ninyo sinabi ng direkta, pero magaling po kayo. Magaling kayong magsalita, sa paraang mararamdaman ng isang tao na wala siyang kwenta. Pero hindi kanya masisisi dahil sa formal na usapan. Wala ka namang sinabing masama. Isang inosenteng komento lang, di ba? Naramdaman ni Aling Teresita ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi totoo. Hindi siya ganoon. Gusto niya lang na maging maayos ang lahat para sa anak niya. Na maging karapat-dapat ang asawa nito. At kahit na, patuloy ni Isabel, nagtiis ako. Tumango. Ngumiti. Nagsikap. Dahil mahal ko si Marco. At ayaw kong sirain ang relasyon niya sa kanyang ina. Pero alam niyo po kung ano ang tuluyang sumira sa akin? Ano? Bulong ni Aling Teresita. 3 buwan na po ang nakalipas. Birthday ko. Niregaluhan ako ni Marco ng hikaw. Maganda. Pilak. May maliliit na bato. Alam kong matagal niya itong pinili. Nag-ipon mula sa 2 sahod. Sobrang saya ko. Isinusuot ko araw-araw. Tumahimik si Isabel. Lumunok. At dumating kayo 1 linggo pagkatapos. Nakita niyo ang hikaw at sinabing, naku, ang ganda. Isabel, pahiram. Susukatin ko. Ibinigay ko. Umikot-ikot kayo sa harap ng salamin at sinabing, alam mo, mas bagay sa akin. Tamang-tama sa kulay ng balat ko. Sa'yo, hindi masyadong bagay. Sa totoo lang. At alam niyo po kung anong nangyari pagkatapos? Nanahimik si Aling Teresita. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hinubad niyo po ang hikaw, inilagay sa kahon, at sinabing, Isabel, iha, okay lang ba kung sa akin na to? Hindi mo rin naman isusuot. At sinabi ko, sige po, kunin niyo na, dahil hindi ako makatanggi. Hindi ko kayang tanggihan ang biyenan ko. At si Marco, nakatayo lang sa tabi, at tahimik lang. Naalala ni Aling Teresita ang hikaw na iyon. Oo, kinuha niya. Maganda talaga, at mas bagay sa kanya. Gusto lang niyang isuot sa kanyang birthday. Isinuot niyo po, yun 1 beses sa party niyo, tapos ibinenta niyo. Ano? Huwag niyo pong itanggi. Nakita ko ang post sa Facebook Marketplace. Yung mismong hikaw, may litrato, numero ng telepono ninyo. Presyo. Awa to 8. Binili yon ni Marco ng BA 15,000. Binuksan ni Aling Teresita ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Ibinenta niya nga ang hikaw. Kailangan niya ng pera. Para. Sa kung ano.
Hindi na niya maalala, pero hikaw niya na yun. Si Isabel mismo ang nagbigay. At doon ko naintindihan. Naging napakatahimik ng boses ni Isabel. Halos pabulong. Na para sa inyo, wala akong halaga. Isang komportableng pinagkukunan ng pera at libreng katulong. Hindi niyo ako kailanman nirespeto. Hindi niyo pinahalagahan. Maging ang regalo mula sa sarili ninyong anak. Ginawa ninyong paninda. Isabel, hindi ko sinasadya. Kahit ano pa po ang intensyon ninyo. At ito ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Tumayo ng tuwid si Isabel. Itinaas ang kanyang baba. Wala nang padala. Kahit kailan. Ni Alavin 5,000. Ni Alavin 5 pesos. Tapos na yon. Pero paano ako? Hindi ko na po problema yan. May pensyon po kayo. Malusog kayo. Pwede kayong mag-sideline o magtipid. Tulad ng lahat. Isabel, intindihin mo. Kailangan ko talaga ang pera. Hindi po. Hindi nyo kailangan. Nasanay lang po kayo. Nasanay na ako ang nagbibigay. At ako. Nasanay na magbigay. Pero hindi na. Naramdaman ni Aling Teresita ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito patas. Hindi naman niya sinasadya. At isa pa, patuloy ni Isabel. Wala nang mga biglaang pagbisita. Kung gusto ninyong pumunta, tumawag muna. Magpaalam. Bahay po namin ito. At may karapatan akong magpasya kung sino ang papasok dito. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan na makita ang anak ko. Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Hinihiling ko lang na irespeto ninyo ang aming espasyo. Pwedeng pumunta si Marco sa inyo kahit kailan. Pwede niya kayong imbitahan dito. Pero sa pahintulot ko lang. Dahil dito rin ako nakatira. At mahalaga rin ang opinyon ko. Hindi papayag si Marco dyan. Pumayag na po si Marco. Natigilan si Aling Teresita. Nag-usap po kami kahapon. Lahat na pag-usapan na. Nasa panig ko po siya. Nang buo. Hindi maaari. Maaari po. Dahil sa wakas, sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa hikaw. Sa mga komento ninyo, kung gaano kahirap para sa akin sa loob ng 4 na taon. At alam niyo po kung anong sinabi niya? Nanahimik si Aling Teresita. Sinabi niya, patawarin mo ako. Hindi ko napansin noon. Patawarin mo ako. Hindi kita na ipagtanggol. At tama siya. Hindi niya talaga napansin dahil itinago ko. Pero tapos na ang pagtatago. Lumapit si Isabel sa pinto. Binuksan ito. Umalis na po kayo. Tita Teresita. At sa susunod, bago kayo pumunta, tumawag muna kayo. Tumayo si Aling Teresita. Nanginginig ang mga binti. Nahihilo. Lumakad siya papunta sa pinto. Isinuot ang kanyang coat. Nanginginig ang mga kamay. Hindi maisara ang mga butones. Isabel. Bulong niya. Hindi ko talaga sinasadya. Alam ko po, pero hindi nito binubura ang nangyari. Lumabas si Aling Teresita sa hagdanan. Lumingon. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Maputla. May mapupulang mata. Ngunit tuwid ang likod. Sana! Mahinang sabi ng manugang. Balang araw, magkaroon tayo ng normal na usapan. Bilang isang pamilya. Pero para mangyari yon, kailangan ninyong simulang respetuhin ako. Nang totoo, sumara ang pinto. Dahan-dahang bumaba si Aling Teresita sa hagdan. Nakahawak sa rehas. Kumakabog ang kanyang dibdib. Malabo ang kanyang paningin. Ang mga salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sumasakit sa kung saang parte ng kanyang dibdib. Lumabas siya sa kalye. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanyang mukha. Medyo nakapagpabalik sa kanyang ulirat. Malapit lang ang sakayan. Ngunit hindi agad pumunta doon si Aling Teresita. Umupo siya sa isang bangko, malapit sa entrance. Kinuha ang panyo at pinunasan ang kanyang mga mata. Totoo ba ang lahat ng ito? Ganoon ba talaga siya? Ganoon kabulag? Sinubukan niyang alalahanin ang mga sandaling sinabi ni Isabel, ang macaroni salad noong Pasko, ang hikaw, ang mga puna sa pagluluto, paglilinis, itsura, Diyos ko. Sinabi niya nga ang mga iyon.
Hindi niya lang inisip na ganoon ang magiging dating. Akala niya, tumutulong siya sa mga payo, na kahit sinong ina sa lugar niya ay gagawin din iyon. At ang mga padala ay 720,000 sa loob ng 4 na taon. Hindi kailanman binilang ni Aling Teresita ang kabuuang halaga, hindi niya inisip. Ang 1,000 kada buwan ay parang hindi naman ganoon kalaki. Pero kung pagsasama-samahin, at ang kwento tungkol sa trabaho, sa boss, kinuyom ni Aling Teresita ang panyo sa kanyang kamay. Pinagdaanan iyon ni Isabel. Hindi man lang niya tinanong kung anong nangyari. Inakusahan niya lang ang manugang na iniwan ang trabaho. Dahil sa kapritso, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bag. Kinuha ito ni Aling Teresita. Mensahe mula kay Marco. Ma, sinabi ni Isabel na dumating ka raw. Kailangan nating mag-usap. Pupunta ako dyan mamayang gabi. Tiningnan niya ang screen. Binasa ulit ang mensahe. Hindi kailanman nagsusulat si Marco sa ganoong tono. Laging masaya? May mga smiley? May mga puso? Ngayon, formal. Kailangan nating mag-usap. Para siyang isang estudyanteng may kasalanan. Tumayo si Aling Teresita mula sa bangko at naglakad papunta sa sakayan. Dumating si Marco alas 8 ng gabi. Naghanda si Aling Teresita sa mesa kape, biskwit, sandwich. Umupo ang anak sa tapat niya, ngunit hindi ginalaw ang pagkain. Ma? Simula niya. Bakit po kayo pumunta kay Isabel? Gusto kong makipag-usap. Malaman kung anong nangyayari. Makipag-usap? Sabi ni Isabel. Nanggulo raw po kayo. Hindi ako nanggulo. Gusto ko lang malaman kung bakit bigla niyang itinigil ang mga padala. Kinuskos ni Marco ang kanyang sentido. Mukha siyang pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ma, napag-usapan na po namin ni Isabel ang lahat. Akala ko po maiintindihan ninyo. Maiintindihan ko sana kung nagpaliwanag kayo ng maayos. Basta nyo na lang pinutol. Nang walang pasabi. Nag-text po sa inyo si Isabel. Nagpasabi. 2 salita sa text. Hindi yun pasabi. Ilang salita po ba ang kailangan ninyo? Naging mas matigas ang boses ni Marco. Isang sanaysay? Isang paliwanag na sulat? Nanahimik si Aling Teresita. Hindi kailanman nagsalita si Marco sa kanya sa ganoong tono. Ma, buong biyahe iniisip ko kung paano sisimulan ang usapang ito. At napagpasyahan kong sabihin ng diretso. Sinabi sa akin ni Isabel ang lahat tungkol sa hikaw, sa mga komento ninyo, kung gaano kahirap sa kanya sa loob ng mga taong ito. Marco, anak, hindi ko siya gustong saktan, pero palagi niyo siyang sinasaktan, at hindi ko yun nakita. Hindi napansin, dahil sanay na ako. Sanay na laging ganyan ang ugali ninyo. May mga mapanuyang komento. May mga payo na hindi naman hinihingi. Gusto ko lang namang tumulong. Tumulong? Yumuko si Marco. Ma, kinuha niyo sa asawa ko ang regalong binili ko para sa kanya. Regalo sa birthday niya. At ibinenta niyo. Tulong ba yon? Siya mismo ang nagbigay. Dahil natatakot siyang tumanggi. Lumakas ang boses ni Marco. Dahil sa loob ng 8 taon, sinanay niyo siya na hindi pwedeng tumanggi sa inyo. Na dapat siyang maging komportable, masunurin, walang gulo, at ganoon nga siya. At ginamit niyo yon. Naramdaman ni Aling Teresita ang mga luha na muling namumuo sa kanyang lalamunan. Alam ko po, at mahal ko kayo, pero hindi yon nagbibigay sa inyo ng karapatan na tratuhin ng ganyan ang asawa ko. Hindi ko siya trinato ng masama. Ako lang. Ma, tama na. Hinampas ni Marco ang mesa. Nagkalansingan ang mga tasa. Tama na ang pagdadahilan. Tama na ang pagpapanggap na wala kayong naiintindihan. Matalino kayong babae. Alam na alam ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi. Oo. Alam ninyo, sa bawat pagkakataong may sinasabi kayong hindi maganda kay Isabel, alam ninyong masasaktan siya. Sa bawat pagkuha ninyo ng pera sa kanya, alam ninyong nahihirapan siya. Pero mas komportable sa inyo na wag isipin yon. Sumandal si Marco sa upuan. Ipinikit ang mga mata. Ma, sasabihin ko ngayon ang dapat ko nang sinabi noon pa. Wala nang padala.
Kahit kailan, hindi na nagtatrabaho si Isabel at hindi namin kayang tustusan yon. At kahit makahanap pa siya ng bagong trabaho, wala pa ring padala. Pero paano ako? May pensiyon po kayo. 1BO 25,000. Sapat na yon para sa isang tao. Kung kulang, maghanap kayo ng sideline o bawasan ng gastos. Marco, nanay mo ako. Pinalaki kita mag-isa. Alam ko po. At nagpapasalamat ako. Pero hindi ibig sabihin na obligasyon kong buhayin kayo habang buhay. Tumulong ako sa loan. 2 taon kaming nagpadala ng pera. Sapat na yon. Sapat na. Nanginginig ang boses ni Aling Teresita. Ibig sabihin, hindi na ako kailangan ngayon. Ginamit at itinapon. Ma, wag po kayong magdrama. Walang nagtatapon sa inyo. Nanay ko kayo. Lagi akong nandyan para sa inyo. Pero may sarili na akong pamilya. Asawa, anak, at sila ang prioridad ko. At ako. At kayo po ay isang matanda. May sariling isip. Na dapat managot sa sarili niyang buhay. Natahimik sila. Tinitigan ni Aling Teresita ang anak. At hindi na ito makilala. Kailan pa siya naging ganito katigas, kalamig? At isa pa, patuloy ni Marco. Wala nang mga biglaang pagbisita. Kung gusto ninyong pumunta, tumawag muna kayo. Magtanong kung pwede. Pinagbabawalan mo akong makita ang apo ko? Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Hinihiling ko lang na irespeto ninyo ang aming espasyo. Ito ang aming bahay, aming teritoryo, at may karapatan kaming magpasya kung kailan at sino ang iimbitahan. Tumayo si Aling Teresita mula sa mesa, lumapit sa bintana, dumidilim na sa labas. Nagsisimula ng umilaw ang mga bintana sa mga kalapit na bahay. Ibig sabihin, tapos na. Hindi na ako kailangan. Ma, heto na naman po kayo. Hindi, naintindihan ko. Lumingon si Aling Teresita. Naintindihan ko ng mabuti. Habang may pakinabang ako. Kailangan ako. At ngayong wala na. Naririnig niyo po ba ang sarili ninyo? Hindi ko sinasabing hindi kayo kailangan. Sinasabi kong kailangan nating baguhin ang paraan ng ating pakikitungo. Para maging komportable ang lahat. Komportable para kay Isabel? Yun ang gusto mong sabihin? Opo, komportable para kay Isabel. Dahil 8 taon siyang nagtiis ng hindi komportable para sa inyo. At nararapat lang na ngayon ay siya naman ang isipin. Kinuha ni Marco ang kanyang jacket. Ma, sana pag-isipan ninyong mabuti ang lahat. At maintindihan na kami ang tama. Sa ngayon, kailangan natin ng espasyo. Espasyo? Opo, 1 buwan. Hindi tayo mag-uusap sa loob ng 1 buwan. Para huminahon ang lahat. Mag-isip kayo. Kami rin. Seryoso ka? Seryosong seryoso. Binuksan ni Marco ang pinto. Tatawag ako pagkatapos ng 1 buwan. Mag-uusap tayo ng mahinahon. Baka sakaling makapagsimula tayo ulit. At kung ayaw kong maghintay ng 1 buwan. Lumingon si Marco. Tinitigan ng ina. Nang matagal at mabigat. Kung ganoon, mas matagal kang maghihintay. Sumara ang pinto. 3 buwan ang lumipas na parang nasa alapaap. Hindi tumawag si Marco. Si Isabel din. Sinubukan ni Aling Teresita na tumawag, ngunit hindi sinasagot ng anak ang telepono. Sumasagot lang sa text, Ma, nasa trabaho po ako. O ma, wag po muna ngayon. Akala niya, mamamatay siya sa katahimikan na iyon, na hindi niya kakayanin. Pero kinaya niya, araw-araw, at sa mga buwang iyon, sa katahimikan na iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsimula siyang mag-isip. Tunay na mag-isip. Kung ano siya, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang sinabi. Naalala niya ang mga pangyayari, mga maliliit na detalye. Kung paano isang beses, nag-bake si Isabel ng cake, nagsikap, at sinabi ni Aling Teresita, medyo tuyo. Kung paano ipinakita ng manugang ang mga litrato mula sa bakasyon, at sinabi ng biyenan, sana, mas disente ang pinili mong swimsuit. Kung paano ikinuwento ni Isabel ang kanyang promotion sa trabaho. At sumagot si Aling Teresita,
Tingnan natin kung kakayanin mo. Bawat pagkakataon, isang maliit na tusok, hindi gaanong mahalaga. Pero kung pagsasama-samahin ang lahat ng tusok na iyon, sa loob ng 8 taon, at ang hikaw, Diyos ko, paano niya nagawang kunin ang regalo? Sa manugang at ibenta. Kahit pumayag pa si Isabel, dapat siyang tumanggi. Ipilit na sa kanya na lang iyon. Pero noon, inakala ni Aling Teresita na may karapatan siya. Siya ang ina. Siya ang mas matanda. Pwede sa kanya. Sapat na nga pala ang pensiyon. Kung hindi gagastos sa mga hindi kailangang bagay, pwedeng-pwede nang mabuhay. Ang dalyon 25,000 ay hindi pala ganoon kaliit. Nasanay lang siya sa iba. Sa kung saan pwede siyang gumastos ng kaunti pa dahil sa manugang. Sa ika-4 na buwan, tinawagan ni Aling Teresita si Marco. Matagal siyang nakinig sa dial tone, akmang ibababa na. Ngunit sumagot ito. Ma, Marco? Anak? Pwede ba akong pumunta dyan? Katahimikan. Bakit po? Makikipag-usap. Mahinahon. Bilang matatanda, isa pang katahimikan. Mas matagal. Sige po. Pumunta ka sa Sabado. 3:00. Bumili si Aling Teresita ng mga bulaklak. Hindi magarbo. Simpleng bouquet lang. Mga gerbera na paborito ni Isabel. At isang laruan para kay Sofia, isang teddy bear. Si Marco ang nagbukas ng pinto. Pinapasok siya. Tahimik na kinuha ang kanyang coat. Nasa kusina si Isabel. Sa harap niya, may mga dokumento sa mesa. Magandang hapon po, Tita Teresita. Sabi niya ng diretso. Walang ngiti, pero walang galit. Magandang hapon, Isabel. Para sa'yo. Inabot ni Aling Teresita ang mga bulaklak. Kinuha ng manugang ang bouquet. Tumango. At inilagay sa florera. Umupo sila sa mesa. Kinuyom ni Aling Teresita ang kanyang mga kamay sa kandungan. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong dalawa. Nagkatinginan sina Marco at Isabel. Para po saan? Tanong ng anak. Sa lahat. Itinaas ni Aling Teresita ang kanyang mga mata. Sa hindi pagrespeto sa iyo, Isabel. Sa mga komento. Sa hikaw. Sa paggamit sa kabaitan mo. Sa hindi pagpapahalaga. Nanahimik si Isabel. Marami akong inisip sa mga buwang ito. Naalala. At naintindihan na mali ako. Sobrang mali. Ano po ang naintindihan ninyo? Mahinang tanong ni Isabel. Na hindi kita trinato bilang isang tao. Kundi bilang, karugtong ni Marco. Bilang isang taong may utang sa akin. Pero wala kang utang, hindi ka kailanman nagkautang. Lumunok si Aling Teresita. Mahirap magpatuloy. Ngunit pinilit niya ang sarili. Tinulungan mo ako sa loob ng 4 na taon. Ibinigay ang 1/4 ng iyong sahod. Tiniis ang mga komento ko. At tinanggap ko, yun na parang karapatan ko. Inisip ko na ganoon dapat. Nakarapat dapat ako sa tulong na yon dahil ako ang ina ni Marco. At ngayon, iba na ang iniisip ninyo? Tanong ni Marco. Oo, ngayon naiintindihan ko na wala kang utang sa akin, Isabel. Tumulong ka dahil mabait ka, mabuti kang tao, at ginamit ko yon. Yumuko si Isabel. Hindi po ako umaasa na patatawarin niyo ako agad. Patuloy ni Aling Teresita. Gusto ko lang malaman ninyo. Naintindihan ko na. At hindi na mauulit kung bibigyan ninyo ako ng pagkakataon. Natahimik sila. Tinitigan ni Isabel ang mga dokumento sa harap niya. Si Marco. Sa asawa niya. Tita Teresita. Sa wakas ay nagsalita si Isabel. Salamat po sa paghingi ng tawad. Mahalaga po sa akin na marinig yan. Pero, kailangan ko po ng panahon para maniwala na hindi lang ito salita, na talagang nagbago na kayo. Naiintindihan ko. At mananatili ang mga patakaran. Walang bigla ang pagbisita, walang pera, walang mga payo na hindi namin hinihingi. Sumasang-ayon ako. Tumingin si Isabel kay Marco. Tumango ito. Sige, kung ganoon, subukan natin. Dahan-dahan. Unti-unti. Huminga ng maluwag si Aling Teresita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na buwan, naramdaman niyang makahinga siya. Nang maluwag. Salamat.
Darating si Sofia mamayang kalahating oras. Galing sa daycare, sabi ni Marco. Gusto mong maghintay? Pwede ba? Pwede. Lumipas ang isa pang taon. Isang mabagal, hindi madaling taon. Natutong manahimik si Aling Teresita kapag gusto niyang magpayo. Natutong magpaalam bago pumunta. Natutong irespeto ang mga hangganan. Nakahanap si Isabel ng bagong trabaho, remote, para mas maraming oras sa kanyang anak. Mas mababa ang sahod kaysa sa dati, ngunit payapa at malusog ang kapaligiran. Nagkikita sila minsan sa isang buwan. Minsan, si Aling Teresita ang pumupunta sa kanila. Minsan, sila ang nagdadala kay Sofia sa kanya. Maingat ang mga usapan. Magalang. Walang tensyon na tulad ng dati. Ngunit wala rin ang dating pagiging malapit. Isang araw, sa huling bahagi ng taglagas, si Isabel mismo ang tumawag sa biyenan. Tita Teresita, may maliit po kaming selebrasyon sa Sabado. 5 taon na po si Sofia. Gusto naming i-celebrate sa bahay, pamilya lang. Makakapunta po ba kayo? Siyempre. Salamat sa pag-imbita. Sa party, tahimik lang si Aling Teresita. Nakikipaglaro sa apo, tumutulong sa paghahanda sa mesa. Nang ihain ni Isabel ang cake, na siya mismo ang nag-bake, tinikman ito ng biyenan at sinabing, "Ang sarap, Isabel. Sobrang sarap." At nakita niya kung paano ngumiti ang manugang. Nang totoo, sa gabi, nang tulog na si Sofia, at lumabas si Marco, para magtapon ng basura. Naiwan sina Isabel, at Aling Teresita sa kusina. "Alam niyo po," sabi ni Isabel, habang inilalagay ang mga maruruming plato sa dishwasher. "Masaya po ako na dumating kayo. Masaya rin ako na inimbitan niyo ako. Nakikita ko po na nagsisikap kayo. Mahalaga po yun." Tumango si Aling Teresita. "Gusto kong maging mabuting lola, para kay Sofia, at mabuting biyenan para sayo." Tumuwid si Isabel. Tinitigan si Aling Teresita ng matagal. "Kung ganoon, may pag-asa po tayong bumuo ng normal na relasyon. Isang malusog na relasyon. Gusto ko yan." "Ako rin po." Inabot ni Isabel ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Aling Teresita. Nagkamayan sila. Mahigpit. Bilang mga matatanda, mahaba pa ang lalakbayin. Hindi bumabalik ang tiwala sa isang araw. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo sa kusina, magkahawak kamay, naintindihan ng dalawang babae, na sulit ang paglalakbay na ito. Dahil ang pamilya ay hindi tungkol sa utang na loob, hindi tungkol sa mga obligasyon, ang pamilya ay tungkol sa pagpili. Pagpili na manatili sa tabi, pagpili na rumespeto, pagpili na magbago, kahit na mahirap, at ginawa nila ang pagpiling iyon. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa dulo. Kung naging interesante para sa inyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-like para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video. Sa buong biyahe mula sa sakayan ng bus, hanggang sa tarangkahan ng bahay ng kanyang manugang, inensayo ni Aling Teresita ang kanyang sasabihin. Ang mga salita ay kusa na lang nabubuo sa kanyang isipan. Matatalim at tama. Naisip pa niya kung paano tatayo si Isabel sa may pintuan, na may mukhang nagkasala at nakayuko. Gaya ng dati. Kilala na ni Aling Teresita ang kanyang manugang sa loob ng 8 taon. Tahimik, masunurin, hindi tumatanggi, perpektong asawa para sa kanyang si Marco. Sa totoo lang, hindi gaanong mahusay, na may bahay sana mas masarap magluto, at mas maayos ang pag-aalaga sa apartment. At saka, lumapad ang katawan matapos manganak, pero ang mahalaga ay mabait, hindi kailanman sumasagot. Laging nakikinig, at tumatango. Dahil dito, 4 na taon na ang nakalipas, nang magkaproblema si Aling Teresita sa kanyang loan. Hindi siya nag-atubiling lumapit sa kanyang manugang. Noon, itinaas ng bangko ang interes. Halos doble ang naging buwanang bayarin. At ang kanyang pensiyon ay halos hindi sapat para sa mga bayarin sa kuryente, tubig at gamot. Si Isabel ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya at malaki-laki ang sahod. Nakiusap si Aling Teresita. Natulungan siya ng ilang 15,000 kada buwan para mabayaran ang loan. Hindi naman ito magtatagal.
Sabi niya noon kay Marco. Habang silang tatlo ay nakaupo sa kusina. 1 taon. Pinakamatagal na ang isa. At kalahating taon. Hanggang sa maayos ko itong lintik na loan na to. Tahimik na tumango noon si Isabel. Hindi man lang nagtanong ng mga detalye, pumayag lang. Mabuti naman. Lumipas ang 1 taon. Tapos ang pangalawa. At ang pangatlo. Nabayaran na nga ni Aling Teresita ang loan. Ngunit hindi niya itinigil ang pagtanggap ng buwanang padala. Bakit naman? Hindi masamang magkaroon ng dagdag na pera. Lalo na't hindi naman tumututol ang kanyang manugang. Ipinapadala niya ito tuwing 15 ng buwan, parang relo. Ibig sabihin, kaya niya. Ibig sabihin, hindi niya ito pinanghihinayangan. Sa loob ng mga taong iyon, nasanay na si Aling Teresita, pinaplano niya ang kanyang mga gastusin dahil alam niyang may darating na padala sa kalagitnaan ng buwan. Nakakabili siya ng magagandang gamot, hindi yung mga pinakamura. Nakakapag-ipon din siya ng paunti-unti. Minsan, nakapagbakasyon siya sa isang resort. Matagal nang ipinapayo ng mga doktor na ipagamot niya ang kanyang mga kasukasuan. Noong nakaraang taon, nagpalit siya ng ref. Ang luma ay sira-sira na. Pero nang ikuwento niya sa kanyang mga kaibigan sa lugar nila na tinutulungan siya ng kanyang manugang, isa sa kanila, si Aling Lydia, ay ngumisi ng mapanukso. Tinutulungan ka o sinanay mo lang siyang buhayin ka? Nagdamdam noon si Aling Teresita at 1 linggong hindi kinausap si Lydia. Anong pagbuhay? Tulong ito sa pamilya. Hindi ba't may karapatan ang isang ina na umasa ng suporta? Ang problema lang, nitong mga huling araw, naging kakaiba si Isabel. Dati, kapag bumibisita si Aling Teresita, laging natutuwa ang manugang. Nag-aasikaso, nagtitimpla ng kape, nagsisikap. Ngayon, malamig na ang pagtanggap niya, pilit ang ngiti, ayaw masyadong makipag-usap, iisang salita lang ang sagot, na parang nagmamadali, para umalis na ang kanyang biyenan. At itong mga kakaibang nangyari sa trabaho niya. 2 linggo na ang nakalipas, nabanggit ni Marco na nag-resign si Isabel. Basta na lang daw nagpasa ng resignation letter. Agad na kinabahan noon si Aling Teresita, ngunit iwinaksi lang ito ng anak. May mga dahilan daw siya. Anong dahilan naman ang mayroon para iwan ang isang matatag na trabaho? Katamaran? Katangahan? Gusto sanang tawagan ni Aling Teresita ang manugang. Ngunit nagpa siya siyang maghintay. Malapit na naman ang 15. Darating ang padala. Ibig sabihin, ayos lang ang lahat. Ngunit sa 15 araw, walang padalang dumating. Inisip muna ni Aling Teresita na na-delay lang. Nangyayari naman iyon, naghintay siya ng 2 araw. Sa pangatlong araw, nag-text siya kay Isabel. Hindi mo ba nakalimutan? Dumating ang sagot makalipas ang 1 oras. Maikli, walang paliwanag. Tita Teresita, wala na pong mga padala, yun lang. Walang paumanhin, walang dahilan. Hindi man lang nag-abalang tumawag para magpaliwanag ng maayos. 3 beses binasa ni Aling Teresita ang mensahe. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Walang utang na loob. 4 na taong tumulong. Tapos ngayon, ay bigla na lang puputulin. Hindi man lang kumonsulta. Siguro iniisip niya na ngayong wala na siyang trabaho. Pwede na siyang umasa sa asawa niya. Walang gagawin. At hayaan na lang ang biyenan na mag-isa. Tinawagan niya si Marco. Hindi agad sumagot ang anak. Pagod ang boses. Ma, nasa trabaho po ako. Anong nangyari? Marco, alam mo ba na itinigil na ni Isabel ang pagtulong sa akin? 1 sandaling katahimikan. Masyadong mahabang katahimikan. Opo, alam ko. At hindi mo man lang naisip na pag-usapan natin ito. Ma, desisyon po namin ni Isabel yon. Napagkasunduan na po namin. Desisyon ninyo? Lumakas ang boses ni Aling Teresita. Ibig sabihin, sinusuportahan mo ang kalokohan niyang yan? Ma, hindi po yan kalokohan. Nasa mahirap po kaming sitwasyon ngayon. Hindi na nagtatrabaho si Isabel. Kailangan naming ayusin ang aming mga gastusin. Pero ngayon, marami na siyang libreng oras. Nakaupo lang sa bahay. Walang ginagawa.
habang ang ina niya, bahala na sa sarili. Tama ba? Ma, hindi ko po mapag-usapan yan ngayon. May meeting po ako sa loob ng 5 minuto. Marco, pasensya na ma. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ni Aling Teresita ang telepono at naramdaman ang galit na namumuo sa loob niya, sumisikip sa kanyang lalamunan. Kinampihan ng anak ang asawa, hindi man lang pinakinggan ng ina. Ipinagtanggol pa ang walang utang na loob na tamad na iyon. 3 araw naghintay si Aling Teresita, na si Marco mismo ang tatawag para magpaliwanag. Ngunit hindi ito tumawag. Kaya nagpa siya siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang bag. Isinuot ang magandang bestida. Pinili ang oras na siguradong nasa trabaho si Marco. At pumunta sa bahay ng manugang. Oras na para ilagay ang lahat sa ayos. Hindi agad bumukas ang pinto ng apartment. Pangalawang beses nang pinindot ni Aling Teresita ang doorbell. Mas mapilit na. Sa wakas, may mga yabag na narinig. At bumukas ang kandado. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Nakapambahay, maluwag na t-shirt, sweatpants, at ang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Walang makeup. Mukhang pagod at maputla. Nang makita ang biyenan, hindi siya ngumiti, hindi man lang nagpanggap na natutuwa. Tumango lang siya. Magandang hapon po, Tita Teresita. Magandang hapon. Papapasukin mo ba ako? Nag-alinlangan si Isabel ng 1 segundo, ngunit tumabi rin. Pumasok si Aling Teresita sa entrada. Hinubad ang kanyang coat. Tahimik itong kinuha ng manugang at isinabit sa hanger. Karaniwan, agad siyang nag-aalok ng kape, dinadala sa kusina at nangangamusta. Ngayon, nakatayo lang siya at naghihintay. Sa kusina tayo? Tanong ni Aling Teresita. Pilit na pinapakalma ang tono. Sige po. Dumaan sila sa sala. Tiningnan ni Aling Teresita ang apartment malinis, maayos. Ibig sabihin, hindi pa siya gaanong nagpapabaya. Sa coffee table, may isang tumpok ng mga papel, mga dokumento. Maayos din ang kusina. Maliban sa ilang hindi pa nahuhugasang tasa sa lababo. Hindi na nagpakulo ng tubig si Isabel. Umupo sa tapat ng biyenan. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. At nanahimik. Naghihintay. Oo. Simula ni Aling Teresita. Magpapaliwanag ka ba? Tungkol po saan? Anong tungkol saan? Itinigil mo ang mga padala. Hindi ka man lang nagpasabi ng maayos. Nagsulat ka ng 2 salita sa text. At yun na yun. Nagpasabi po ako at nagpaliwanag. Wala na pong mga padala. Bakit? Huminga ng malalim si Isabel. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Pagkainis? Hindi sigurado si Aling Teresita. Dahil po wala na akong trabaho. Iisa na lang po ang suweldo sa pamilya namin. Kailangan po naming mabuhay. Wala kang trabaho. Dahil sa sarili mong kagustuhan. Naging mas matalas ang boses ni Aling Teresita. Walang nagtanggal sa'yo. Ikaw mismo ang nag-resign. May mga dahilan po ako. Anong mga dahilan? Anong nangyaring napakasama na hindi mo kayang tiisin? Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Nanigas ang kanyang mga daliri sa mesa. Tita Teresita, hindi ko po kailangang magpaliwanag sa inyo. Hindi kailangan? Naramdaman ni Aling Teresita ang galit na sumasabog. At ang 4 na taon na pag-asa sa akin. Obligasyon mo yun? Po? Oo, ganoon nga. 4 na taon ko kayong sinuportahan ni Marco. Tinulungan. Sa lahat ng bagay. At ngayon, dahil lang sa iniwan mo ang trabaho mo, agad mong naisip na tapos na ang mga obligasyon mo? Tahimik si Isabel. Nakatingin sa biyenan na parang ngayon lang siya nakita. May pagtataka sa kanyang mga mata. Tita Teresita, dahan-dahan niyang sinabi. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko? Na ibinigay ko ang buong buhay ko sa pamilya. Pinalaki ko si Marco mag-isa. Inilaan ko ang lahat sa kanya. Akala mo ba madali para sa akin? Nagtrabaho ako sa 2 trabaho. Baon sa utang. At nang magpakasal kayo, natuwa ako na sa wakas ay magkakaroon ng suporta ang anak ko, na magiging masaya siya, at masaya po siya. Mahinang sabi ni Isabel.
Masaya? Sa asawang iniiwan ang trabaho at nakatambay lang sa bahay. Sa asawang ayaw man lang tulungan ang nanay niya. Tumulong ako sa loob ng 4 na taon, bawat buwan, walang palya, aleb 720,000. Tita Teresita, hindi po yun tulong. Sumimangot si Aling Teresita. Ayaw niyang binibilang ng malakas ang pera. Hindi magandang pag-usapan ng pera. Tumulong ka dahil yun ang tama. Dahil ganoon ang ginagawa sa mga normal na pamilya. At ngayon ano? Nagpasya ka na tama na. Nabahala na ang nanay niya sa sarili niya. Nagpasya po ako na kailangan kong isipin ang sarili kong pamilya. Ang asawa ko. Ang anak ko. At ako. Hindi pamilya? Ibang tao ako? Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata saglit. Nang imulat niya ito, may bago, may katigasan. Tita Teresita, ayoko po ng gulo, pero hindi ko na po kayo mapapadalhan ng pera. Wala po akong trabaho. Kailangan naming mabuhay. Kung ganoon, magtrabaho ka. Hinampas ni Aling Teresita ang mesa. Anong pumipigil sa'yo? Ayaw mo sa dati mong trabaho. Maghanap ka ng bago. Pero wag kang aasa sa asawa mo. At talikuran ang mga obligasyon mo. Anong mga obligasyon po? Lumakas ang boses ni Isabel. Wala po akong utang sa inyo. Binigyan ko siya ng edukasyon, ng propesyon, dahil sa akin, siya, ang kung sino siya ngayon. At ikaw, na nakikinabang sa mga pinaghirapan ko, may lakas ng loob kang sabihin na wala kang utang? Tumayo si Isabel mula sa mesa. Lalo siyang namutla. Tita Teresita, sa tingin ko po, oras na para umalis kayo. Anong oras na? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na po tayo. Wala na po akong sasabihin sa inyo. Tumayo rin si Aling Teresita, nakatingin pababa sa manugang. Mas matangkad siya kay Isabel. Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pamilya. Si Marco, mag-isang magtatrabaho. Kikita para sa lahat. Habang ikaw, nakahiga lang sa sofa. Akala mo ba magpapasalamat siya sa'yo? Alam po ni Marco ang lahat. Sinusuportahan niya ako. Ngayon, sinusuportahan ka niya. Pero kapag nakita niya kung sino ka talaga, kung gaano ka kamakasarili, walang utang na loob, sarili mo lang ang iniisip, matagal ko nang nakikita yan. Pero nanahimik lang ako. Ayaw kong masaktan ng anak ko. Pero ngayon, nakikita ko na, tama ako. Nakatayo si Isabel. Hindi gumagalaw. Nakakuyom ang mga kamao. Mabilis at putol-putol ang kanyang paghinga. Nakita ni Aling Teresita na tinamaan niya ito. Umalis na po kayo, bulong ni Isabel. Aalis ako, pero tandaan mo ang mga sinabi ko. Malalaman din ni Marco kung sino ang pinakasalan niya. At noon, hindi niya natapos ang sasabihin. At ano po noon? Kakaiba ang tunog ng boses ni Isabel. Mahina, ngunit may bakal na himig na hindi pa narinig ni Aling Teresita dati. Iiwan niya ako. Didiborsiyuhin. Iiwan kasama ang anak namin? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi po. Ituloy po natin. Lumapit si Isabel. Hindi sinasadyang napaatras si Aling Teresita. Yan po mismo ang gusto ninyong sabihin. Na hindi ako karapat-dapat sa anak ninyo. Na nagkamali siya sa pagpapakasal sa akin. Isabel, wag ganyan. 8 taon. Tita Teresita, 8 taon. Naririnig ko yan. Hindi direkta. Siyempre, magaling po kayong magbalot ng mga salita ninyo. Marco, anak, mas mabuting kumain ka ng sinigang. Hindi ang instant noodles na yan. Isabel, iha, hindi mo ba naisip mag-gym? Medyo lumapad ka yata pagkatapos mong manganak. Pagod na pagod si Marco sa trabaho. Tapos itong apartment, laging magulo. Gusto ko lang namang tumulong sa payo. Payo po? Ngumisi si Isabel. At walang nakakatuwa sa ngising iyon. Gusto ninyong ipakita sa akin ang lugar ko. Na hindi ako sapat. Na dapat akong magsikap pa. Maging mas mahusay. Mas perpekto. At nagsikap po ako. Alam nyo ba? Nagsikap po talaga ako.
Binuksan ni Aling Teresita ang bibig para tumutol. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Isabel. Nang humingi kayo ng tulong sa loan, pumayag po ako agad, hindi man lang nag-isip. 15,000 kada buwan. Halos 1/4 po yun ang sahod ko noon. Pero inisip ko, syempre, nanay ni Marco to. Pamilya namin, kailangang tulungan. At tumulong ka. 1 taon, sabi ninyo, pinakamatagal na ang 1.5. Naaalala niyo po? Pero 4 na taon na ang lumipas. Nabayaran niyo ang loan pagkatapos ng 2 taon. Alam ko po, sinabi sa akin ni Marco. Pero nagpatuloy ang mga padala. Maliit lang ang pensyon ko. Ang pensyon niyo po ay 25,000. Dagdagan pa ng awen 15,000 ko. 40,000 para sa isang tao. Alam niyo po kung magkano ang natitira sa aming tatlo? Sa akin, kay Marco, at kay Sofia? As 50,000. 50,000 para sa isang pamilya na may 3 miyembro. Sa tingin niyo po ba normal yon? Naramdaman ni Aling Teresita na parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam ang mga numerong iyon. Hindi niya inisip, malaki ang kita ni Marco. Laging may pera. Pero malaki naman ang sahod ni Marco. Ang sahod po ni Marco ay AU 50,000 bago ang tax, pagkatapos ng tax, AU 50,000. Ang sahod ko naman po ay napupunta sa upa ng apartment at 30,000 at sa mga padala ninyo at libak 6,000. Wala pong natitira sa akin, Tita Teresita, 0. Para sa sarili ko, sa damit, makeup, doktor, 0. Bakit ka na nahimik? Sana sinabi mo na nahihirapan ka. Sinabi ko po, pumiyok ang boses ni Isabel. Pinigilan niya ang sarili, kinagat ang labi, at huminahon. Sinabi ko po 3 taon na ang nakalipas. Nang magkasakit si Sofia, naaalala niyo po, nagka-pneumonia siya. 2 linggo kaming nasa ospital. Kinailangan kong mag-sick leave. Nabawasan ang sahod ko. Nakiusap po ako sa inyo na maghintay ng 1 buwan sa padala. 1 buwan lang, naalala ni Aling Teresita. Malabo, pero naalala niya. Tumawag nga si Isabel noon. May sinasabi tungkol sa ospital. At anong sinabi ko? Sinabi niyo po na may problema rin kayo, na kailangan ninyong bumili ng gamot, na ALM 15,000 lang naman yon. Hindi ganoon kalaking halaga, at nakahanap po ako ng pera. Nangutang sa mga katrabaho, 3 buwan kong binayaran. Hindi ko alam. Ayaw niyo pong malaman. Nagniningning ang kanyang mga mata, ngunit walang luha, tanging galit. Puro at malamig. Mas komportable po sa inyo na isipin na tumutulong lang ako, na hindi ako nahihirapan, na baliwala lang sa akin ang perang yun. Hindi ka kailanman nagreklamo, dahil natatakot po ako. Natatakot na, baka isumbong niyo ako kay Marco, na sabihin niyo sa kanya kung gaano akong kasamang asawa, na ayaw tulungan ang nanay niya. At maniniwala siya sa inyo, hindi sa akin. Gaya ng dati. Anong ibig mong sabihin na gaya ng dati? Tumahimik si Isabel. Tumalikod sa bintana. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nang magsalita siyang muli, mas mahina ang kanyang boses. Ngunit hindi ito naging mas mababa ang bagsik. 2 taon na po ang nakalipas. Naaalala niyo? Dumating kayo para sa Pasko? 3 araw po akong naghanda. Mga salad, lechon, dessert. Lahat mula sa simula. Gusto kong magustuhan ninyo. At umupo kayo sa mesa. Tinikman ang macaroni salad at sinabing, kakaiba ang lasa. Isabel, sigurado kang hindi mo napagkamalan ang mga sangkap? Sumimangot si Aling Teresita. Oo nga, may sinabi siyang ganoon. Kakaiba nga naman talaga ang lasa ng salad. Tumawa si Marco noon. Sinabing, okay lang yan ma. Pero nakita ko ang mukha niya. Nag-alinlangan siya. Inisip na may mali talaga akong nagawa, pero wala. Sinunod ko ang recipe. Lahat tama. Hindi niyo lang po nagustuhan, pero hindi ninyo sinabing. Hindi ko lang gusto. Kinuwestiyon niyo po ang kakayahan ko. Diyos ko, dahil lang sa salad? Hindi po dahil sa salad. Biglang humarap si Isabel. Dahil po laging ganoon.
Sa tuwing darating kayo, mayroon kayong napupuna. Sa pagluluto, sa paglilinis, sa pananamit ko, sa ayos ko, at sa bawat pagkakataon, naririnig yon ni Marco. At sa bawat pagkakataon, natatanim sa isip niya, hindi sapat ang asawa ko. Wala akong sinabing ganyan, hindi ninyo sinabi ng direkta, pero magaling po kayo. Magaling kayong magsalita, sa paraang mararamdaman ng isang tao na wala siyang kwenta. Pero hindi kanya masisisi dahil sa formal na usapan. Wala ka namang sinabing masama. Isang inosenteng komento lang, di ba? Naramdaman ni Aling Teresita ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi totoo. Hindi siya ganoon. Gusto niya lang na maging maayos ang lahat para sa anak niya, na maging karapat-dapat ang asawa nito. At kahit na, patuloy ni Isabel, nagtiis ako. Tumango, ngumiti, nagsikap, dahil mahal ko si Marco. At ayaw kong sirain ang relasyon niya sa kanyang ina. Pero alam niyo po kung ano ang tuluyang sumira sa akin? Ano? Bulong ni Aling Teresita. 3 buwan na po ang nakalipas. Birthday ko. Niregaluhan ako ni Marco ng hikaw. Maganda. Pilak. May maliliit na bato. Alam kong matagal niya itong pinili. Nag-ipon mula sa 2 sahod. Sobrang saya ko. Isinusuot ko araw-araw. Tumahimik si Isabel. Lumunok. At dumating kayo 1 linggo pagkatapos. Nakita niyo ang hikaw at sinabing, "Naku, ang ganda. Isabel, pahiram. Susukatin ko." Ibinigay ko. Umikot-ikot kayo sa harap ng salamin at sinabing, "Alam mo, mas bagay sa akin. Tamang-tama sa kulay ng balat ko. Sa'yo, hindi masyadong bagay. Sa totoo lang." At alam niyo po kung anong nangyari pagkatapos? Nanahimik si Aling Teresita. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hinubad niyo po ang hikaw, inilagay sa kahon, at sinabing, "Isabel, iha, okay lang ba kung sa akin na to? Hindi mo rin naman isusuot." At sinabi ko, "Sige po, kunin niyo na, dahil hindi ako makatanggi. Hindi ko kayang tanggihan ang biyenan ko." At si Marco, nakatayo lang sa tabi, at tahimik lang. Naalala ni Aling Teresita ang hikaw na iyon. Oo, kinuha niya. Maganda talaga, at mas bagay sa kanya. Gusto lang niyang isuot sa kanyang birthday. Isinuot niyo po, yun 1 beses sa party niyo, tapos ibinenta niyo. Ano? Wag niyo pong itanggi. Nakita ko ang post sa Facebook Marketplace. Yung mismong hikaw, may litrato, numero ng telepono ninyo. Presyo. Awa to 8. Binili yon ni Marco ng BA 15,000. Binuksan ni Aling Teresita ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Ibinenta niya nga ang hikaw. Kailangan niya ng pera. Para. Sa kung ano. Hindi na niya maalala. Pero hikaw niya na yon. Si Isabel mismo ang nagbigay. At doon ko naintindihan. Naging napakatahimik ng boses ni Isabel. Halos pabulong. Na para sa inyo, wala akong halaga. Isang komportableng pinagkukunan ng pera at libreng katulong. Hindi niyo ako kailanman nirespeto. Hindi niyo pinahalagahan. Maging ang regalo mula sa sarili ninyong anak. Ginawa ninyong paninda. Isabel, hindi ko sinasadya. Kahit ano pa po ang intensyon ninyo. At ito ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Tumayo ng tuwid si Isabel. Itinaas ang kanyang baba. Wala nang padala. Kahit kailan. Ni Alavin 5,000. Ni Alavin 5 pesos. Tapos na yon. Pero paano ako? Hindi ko na po problema yan. May pensyon po kayo. Malusog kayo. Pwede kayong mag-sideline o magtipid. Tulad ng lahat. Isabel, intindihin mo. Kailangan ko talaga ang pera. Hindi po. Hindi nyo kailangan. Nasanay lang po kayo. Nasanay na ako ang nagbibigay. At ako. Nasanay na magbigay. Pero hindi na. Naramdaman ni Aling Teresita ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito patas. Hindi naman niya sinasadya. At isa pa. Patuloy ni Isabel.
Wala nang mga biglaang pagbisita. Kung gusto ninyong pumunta, tumawag muna. Magpaalam. Bahay po namin ito. At may karapatan akong magpasya kung sino ang papasok dito. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan na makita ang anak ko. Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Hinihiling ko lang na irespeto ninyo ang aming espasyo. Pwedeng pumunta si Marco sa inyo kahit kailan. Pwede niya kayong imbitahan dito. Pero sa pahintulot ko lang. Dahil dito rin ako nakatira. At mahalaga rin ang opinyon ko. Hindi papayag si Marco dyan. Pumayag na po si Marco. Natigilan si Aling Teresita. Nag-usap po kami kahapon. Lahat na pag-usapan na. Nasa panig ko po siya. Nang buo. Hindi maaari. Maaari po. Dahil sa wakas, sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa hikaw, sa mga komento ninyo, kung gaano kahirap para sa akin, sa loob ng 4 na taon. At alam niyo po kung anong sinabi niya? Nanahimik si Aling Teresita. Sinabi niya, patawarin mo ako. Hindi ko napansin noon. Patawarin mo ako. Hindi kita naipagtanggol. At tama siya. Hindi niya talaga napansin, dahil itinago ko. Pero tapos na ang pagtatago. Lumapit si Isabel sa pinto. Binuksan ito. Umalis na po kayo. Tita Teresita. At sa susunod, bago kayo pumunta, tumawag muna kayo. Tumayo si Aling Teresita. Nanginginig ang mga binti. Nahihilo. Lumakad siya papunta sa pinto. Isinuot ang kanyang coat. Nanginginig ang mga kamay. Hindi maisara ang mga butones. Isabel. Bulong niya. Hindi ko talaga sinasadya. Alam ko po. Pero hindi nito binubura ang nangyari. Lumabas si Aling Teresita sa hagdanan. Lumingon. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Maputla. May mapupulang mata. Ngunit tuwid ang likod. Sana. Mahinang sabi ng manugang. Balang araw, magkaroon tayo ng normal na usapan. Bilang isang pamilya. Pero para mangyari yon, kailangan ninyong simulang respetuhin ako. Nang totoo. Sumara ang pinto. Dahan-dahang bumaba si Aling Teresita sa hagdan. Nakahawak sa rehas. Kumakabog ang kanyang dibdib. Malabo ang kanyang paningin. Ang mga salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sumasakit sa kung saang parte ng kanyang dibdib. Lumabas siya sa kalye. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanyang mukha. Medyo nakapagpabalik sa kanyang ulirat. Malapit lang ang sakayan. Ngunit hindi agad pumunta doon si Aling Teresita. Umupo siya sa isang bangko, malapit sa entrance. Kinuha ang panyo at pinunasan ang kanyang mga mata. Totoo ba ang lahat ng ito? Ganoon ba talaga siya? Ganoon kabulag? Sinubukan niyang alalahanin ang mga sandaling sinabi ni Isabel, ang macaroni salad noong Pasko, ang hikaw, ang mga puna sa pagluluto, paglilinis, itsura, Diyos ko. Sinabi niya nga ang mga iyon. Hindi niya lang inisip na ganoon ang magiging dating. Akala niya, tumutulong siya sa mga payo, na kahit sinong ina sa lugar niya ay gagawin din iyon. At ang mga padala ay 720,000 sa loob ng 4 na taon. Hindi kailanman binilang ni Aling Teresita ang kabuuang halaga, hindi niya inisip. Ang 1,000,000 kada buwan ay parang hindi naman ganoon kalaki. Pero kung pagsasama-samahin, at ang kwento tungkol sa trabaho, sa boss, kinuyom ni Aling Teresita ang panyo sa kanyang kamay. Pinagdaanan iyon ni Isabel. Hindi man lang niya tinanong kung anong nangyari. Inakusahan niya lang ang manugang na iniwan ang trabaho. Dahil sa kapritso, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bag. Kinuha ito ni Aling Teresita. Mensahe mula kay Marco. Ma, sinabi ni Isabel na dumating ka raw. Kailangan nating mag-usap. Pupunta ako dyan mamayang gabi. Tiningnan niya ang screen. Binasa ulit ang mensahe. Hindi kailanman nagsusulat si Marco sa ganoong tono. Laging masaya? May mga smiley? May mga puso? Ngayon? Formal. Kailangan nating mag-usap. Para siyang isang estudyanteng may kasalanan. Tumayo si Aling Teresita mula sa bangko at naglakad papunta sa sakayan. Dumating si Marco alas 8 ng gabi. Naghanda si Aling Teresita sa mesa kape, biskwit, sandwich,
Umupo ang anak sa tapat niya, ngunit hindi ginalaw ang pagkain. Ma? Simula niya. Bakit po kayo pumunta kay Isabel? Gusto kong makipag-usap. Malaman kung anong nangyayari. Makipag-usap? Sabi ni Isabel. Nanggulo raw po kayo. Hindi ako nanggulo. Gusto ko lang malaman kung bakit bigla niyang itinigil ang mga padala. Kinuskos ni Marco ang kanyang sentido. Mukha siyang pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ma, napag-usapan na po namin ni Isabel ang lahat. Akala ko po maiintindihan ninyo. Maiintindihan ko sana kung nagpaliwanag kayo ng maayos. Basta nyo na lang pinutol. Nang walang pasabi. Nag-text po sa inyo si Isabel. Nagpasabi. 2 salita sa text. Hindi yun pasabi. Ilang salita po ba ang kailangan ninyo? Naging mas matigas ang boses ni Marco. Isang sanaysay? Isang paliwanag na sulat? Nanahimik si Aling Teresita. Hindi kailanman nagsalita si Marco sa kanya sa ganoong tono. Ma, buong biyahe iniisip ko kung paano sisimulan ang usapang ito. At napagpasyahan kong sabihin ng diretso. Sinabi sa akin ni Isabel ang lahat tungkol sa hikaw. Sa mga komento ninyo, kung gaano kahirap sa kanya sa loob ng mga taong ito. Marco, anak, hindi ko siya gustong saktan, pero palagi niyo siyang sinasaktan, at hindi ko yun nakita. Hindi napansin, dahil sanay na ako. Sanay na laging ganyan ang ugali ninyo. May mga mapanuyang komento, may mga payo na hindi naman hinihingi. Gusto ko lang namang tumulong. Tumulong? Yumuko si Marco. Ma, kinuha niyo sa asawa ko ang regalong binili ko para sa kanya. Regalo sa birthday niya. At ibinenta niyo. Tulong ba yon? Siya mismo ang nagbigay. Dahil natatakot siyang tumanggi. Lumakas ang boses ni Marco. Dahil sa loob ng 8 taon, sinanay niyo siya na hindi pwedeng tumanggi sa inyo. Na dapat siyang maging komportable, masunurin, walang gulo. At ganoon nga siya. At ginamit niyo yon. Naramdaman ni Aling Teresita ang mga luha na muling namumuo sa kanyang lalamunan. Alam ko po, at mahal ko kayo, pero hindi yun nagbibigay sa inyo ng karapatan na tratuhin ng ganyan ang asawa ko. Hindi ko siya trinato ng masama. Ako lang. Ma, tama na. Hinampas ni Marco ang mesa. Nagkalansingan ang mga tasa. Tama na ang pagdadahilan. Tama na ang pagpapanggap na wala kayong naiintindihan. Matalino kayong babae. Alam na alam ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi. Oo. Alam ninyo, sa bawat pagkakataong may sinasabi kayong hindi maganda kay Isabel, alam ninyong masasaktan siya. Sa bawat pagkuha ninyo ng pera sa kanya, alam ninyong nahihirapan siya. Pero mas komportable sa inyo na huwag isipin yon. Sumandal si Marco sa upuan. Ipinikit ang mga mata. Ma, sasabihin ko ngayon ang dapat ko nang sinabi noon pa. Wala nang padala. Kahit kailan, hindi na nagtatrabaho si Isabel. At hindi namin kayang tustusan yon. At kahit makahanap pa siya ng bagong trabaho, wala pa ring padala. Pero paano ako? May pensiyon po kayo. 1BO 25,000. Sapat na yon para sa isang tao. Kung kulang, maghanap kayo ng sideline o bawasan ang gastos. Marco, nanay mo ako. Pinalaki kita mag-isa. Alam ko po. At nagpapasalamat ako. Pero hindi ibig sabihin na obligasyon kong buhayin kayo habang buhay. Tumulong ako sa loan. 2 taon kaming nagpadala ng pera. Sapat na yon. Sapat na. Nanginginig ang boses ni Aling Teresita. Ibig sabihin, hindi na ako kailangan ngayon. Ginamit at itinapon. Ma, wag po kayong magdrama. Walang nagtatapon sa inyo. Nanay ko kayo. Lagi akong nandyan para sa inyo. Pero may sarili na akong pamilya. Asawa, anak, at sila ang prioridad ko. At ako. At kayo po ay isang matanda, may sariling isip, na dapat managot sa sarili niyang buhay. Natahimik sila. Tinitigan ni Aling Teresita ang anak. At hindi na ito makilala. Kailan pa siya naging ganito katigas, kalamig? At isa pa, patuloy ni Marco. Wala nang mga bigla ang pagbisita. Kung gusto ninyong pumunta,
Tumawag muna kayo. Magtanong kung pwede. Pinagbabawalan mo akong makita ang apo ko? Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Hinihiling ko lang na irespeto ninyo ang aming espasyo. Ito ang aming bahay, aming teritoryo, at may karapatan kaming magpasya kung kailan at sino ang iimbitahan. Tumayo si Aling Teresita mula sa mesa, lumapit sa bintana. Dumidilim na sa labas. Nagsisimula ng umilaw ang mga bintana sa mga kalapit na bahay. Ibig sabihin, tapos na. Hindi na ako kailangan. Ma, heto na naman po kayo. Hindi, naintindihan ko. Lumingon si Aling Teresita. Naintindihan ko ng mabuti. Habang may pakinabang ako. Kailangan ako. At ngayong wala na. Naririnig niyo po ba ang sarili ninyo? Hindi ko sinasabing hindi kayo kailangan. Sinasabi kong kailangan nating baguhin ang paraan ng ating pakikitungo. Para maging komportable ang lahat. Komportable para kay Isabel? Yun ang gusto mong sabihin? Opo, komportable para kay Isabel. Dahil 8 taon siyang nagtiis ng hindi komportable para sa inyo. At nararapat lang na ngayon ay siya naman ang isipin. Kinuha ni Marco ang kanyang jacket. Ma, sana pag-isipan ninyong mabuti ang lahat. At maintindihan na kami ang tama. Sa ngayon, kailangan natin ng espasyo. Espasyo? Opo, 1 buwan. Hindi tayo mag-uusap sa loob ng 1 buwan. Para huminahon ang lahat. Mag-isip kayo. Kami rin. Seryoso ka? Seryosong seryoso. Binuksan ni Marco ang pinto. Tatawag ako pagkatapos ng 1 buwan. Mag-uusap tayo ng mahinahon. Baka sakaling makapagsimula tayo ulit. At kung ayaw kong maghintay ng 1 buwan. Lumingon si Marco. Tinitigan ng ina. Nang matagal at mabigat. Kung ganoon, mas matagal kang maghihintay. Sumara ang pinto. 3 buwan ang lumipas na parang nasa alapaap. Hindi tumawag si Marco. Si Isabel din. Sinubukan ni Aling Teresita na tumawag, ngunit hindi sinasagot ng anak ang telepono. Sumasagot lang sa text. Ma, nasa trabaho po ako. O ma, wag po muna ngayon. Akala niya, mamamatay siya sa katahimikan na iyon, na hindi niya kakayanin. Pero kinaya niya, araw-araw, at sa mga buwang iyon, sa katahimikan na iyon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsimula siyang mag-isip. Tunay na mag-isip, kung ano siya, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang sinabi. Naalala niya ang mga pangyayari, mga maliliit na detalye. Kung paano 1 beses, nag-bake si Isabel ng cake, nagsikap, at sinabi ni Aling Teresita, medyo tuyo, kung paano ipinakita ng manugang ang mga litrato mula sa bakasyon, at sinabi ng biyenan, sana, mas disente ang pinili mong swimsuit, kung paano ikinuwento ni Isabel ang kanyang promotion sa trabaho. At sumagot si Aling Teresita, tingnan natin kung kakayanin mo. Bawat pagkakataon, 1 maliit na tusok, hindi gaanong mahalaga. Pero kung pagsasama-samahin ang lahat ng tusok na iyon, sa loob ng 8 taon, at ang hikaw, Diyos ko, paano niya nagawang kunin ang regalo? Sa manugang at ibenta. Kahit pumayag pa si Isabel, dapat siyang tumanggi. Ipilit na sa kanya na lang iyon. Pero noon, inakala ni Aling Teresita na may karapatan siya. Siya ang ina. Siya ang mas matanda. Pwede sa kanya. Sapat na nga pala ang pensiyon. Kung hindi gagastos sa mga hindi kailangang bagay, pwedeng-pwede nang mabuhay. Ang dalyon 25,000 ay hindi pala ganoon kaliit. Nasanay lang siya sa iba. Sa kung saan pwede siyang gumastos ng kaunti pa dahil sa manugang. Sa ika-4 na buwan, tinawagan ni Aling Teresita si Marco. Matagal siyang nakinig sa dial tone, akmang ibababa na. Ngunit sumagot ito. Ma, Marco, anak, pwede ba akong pumunta dyan? Katahimikan. Bakit po? Makikipag-usap. Mahinahon. Bilang matatanda, isa pang katahimikan. Mas matagal. Sige po. Pumunta ka sa Sabado. 3:00. Bumili si Aling Teresita ng mga bulaklak. Hindi magarbo. Simpleng bouquet lang.
Mga gerbera na paborito ni Isabel. At isang laruan para kay Sofia, isang teddy bear. Si Marco ang nagbukas ng pinto. Pinapasok siya. Tahimik na kinuha ang kanyang coat. Nasa kusina si Isabel. Sa harap niya, may mga dokumento sa mesa. Magandang hapon po, Tita Teresita. Sabi niya ng diretso. Walang ngiti, pero walang galit. Magandang hapon, Isabel. Para sa'yo. Inabot ni Aling Teresita ang mga bulaklak. Kinuha ng manugang ang bouquet. Tumango. At inilagay sa florera. Umupo sila sa mesa. Kinuyom ni Aling Teresita ang kanyang mga kamay sa kandungan. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong dalawa. Nagkatinginan sina Marco at Isabel. Para po saan? Tanong ng anak. Sa lahat. Itinaas ni Aling Teresita ang kanyang mga mata. Sa hindi pagrespeto sa iyo, Isabel. Sa mga komento. Sa hikaw. Sa paggamit sa kabaitan mo. Sa hindi pagpapahalaga. Nanahimik si Isabel. Marami akong inisip sa mga buwang ito. Naalala. At naintindihan na mali ako. Sobrang mali. Ano po ang naintindihan ninyo? Mahinang tanong ni Isabel. Na hindi kita trinato bilang isang tao, kundi bilang, karugtong ni Marco. Bilang isang taong may utang sa akin. Pero wala kang utang, hindi ka kailanman nagkautang. Lumunok si Aling Teresita. Mahirap magpatuloy. Ngunit pinilit niya ang sarili. Tinulungan mo ako sa loob ng 4 na taon. Ibinigay ang 1/4 ng iyong sahod. Tiniis ang mga komento ko. At tinanggap ko, yun na parang karapatan ko. Inisip ko na ganoon dapat. Nakarapat dapat ako sa tulong na yon dahil ako ang ina ni Marco. At ngayon, iba na ang iniisip ninyo? Tanong ni Marco. Oo, ngayon naiintindihan ko na wala kang utang sa akin, Isabel. Tumulong ka dahil mabait ka, mabuti kang tao, at ginamit ko yon. Yumuko si Isabel. Hindi po ako umaasa na patatawarin niyo ako agad. Patuloy ni Aling Teresita. Gusto ko lang malaman ninyo. Naintindihan ko na. At hindi na mauulit kung bibigyan ninyo ako ng pagkakataon. Natahimik sila. Tinitigan ni Isabel ang mga dokumento sa harap niya. Si Marco. Sa asawa niya. Tita Teresita. Sa wakas ay nagsalita si Isabel. Salamat po sa paghingi ng tawad. Mahalaga po sa akin na marinig yan. Pero, kailangan ko po ng panahon para maniwala na hindi lang ito salita, na talagang nagbago na kayo. Naiintindihan ko. At mananatili ang mga patakaran. Walang bigla ang pagbisita, walang pera, walang mga payo na hindi namin hinihingi. Sumasang-ayon ako. Tumingin si Isabel kay Marco. Tumango ito. Sige, kung ganoon, subukan natin. Dahan-dahan. Unti-unti. Huminga ng maluwag si Aling Teresita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na buwan, naramdaman niyang makahinga siya. Nang maluwag. Salamat. Darating si Sofia mamayang kalahating oras. Galing sa daycare. Sabi ni Marco. Gusto mong maghintay? Pwede ba? Pwede. Lumipas ang 1 pang taon. Isang mabagal, hindi madaling taon. Natutong manahimik si Aling Teresita. Kapag gusto niyang magpayo. Natutong magpaalam bago pumunta. Natutong irespeto ang mga hangganan. Nakahanap si Isabel ng bagong trabaho. Remote. Para mas maraming oras sa kanyang anak. Mas mababa ang sahod kaysa sa dati. Ngunit payapa at malusog ang kapaligiran. Nagkikita sila minsan sa 1 buwan. Minsan, si Aling Teresita ang pumupunta sa kanila. Minsan, sila ang nagdadala kay Sofia sa kanya. Maingat ang mga usapan. Magalang. Walang tensyon na tulad ng dati. Ngunit wala rin ang dating pagiging malapit. Isang araw, sa huling bahagi ng taglagas, si Isabel mismo ang tumawag sa biyenan. Tita Teresita, may maliit po kaming selebrasyon sa Sabado. 5 taon na po si Sofia. Gusto naming i-celebrate sa bahay, pamilya lang. Makakapunta po ba kayo? Siyempre. Salamat sa pag-imbita. Sa party, tahimik lang si Aling Teresita. Nakikipaglaro sa apo, tumutulong sa paghahanda sa mesa. Nang ihain ni Isabel ang cake, na siya mismo ang nag-bake, tinikman ito ng biyenan at sinabing,
Ang sarap, Isabel. Sobrang sarap. At nakita niya kung paano ngumiti ang manugang. Nang totoo, sa gabi, nang tulog na si Sofia, at lumabas si Marco, para magtapon ng basura. Naiwan sina Isabel, at Aling Teresita sa kusina. Alam niyo po, sabi ni Isabel, habang inilalagay ang mga maruruming plato sa dishwasher. Masaya po ako na dumating kayo. Masaya rin ako na inimbitan niyo ako. Nakikita ko po na nagsisikap kayo. Mahalaga po yon. Tumango si Aling Teresita. Gusto kong maging mabuting lola. Para kay Sofia. At mabuting biyenan para sayo. Tumuwid si Isabel. Tinitigan si Aling Teresita ng matagal. Kung ganoon, may pag-asa po tayong bumuo ng normal na relasyon. Isang malusog na relasyon. Gusto ko yan. Ako rin po. Inabot ni Isabel ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Aling Teresita. Nagkamayan sila. Mahigpit. Bilang mga matatanda, mahaba pa ang lalakbayin. Hindi bumabalik ang tiwala sa isang araw. Ngunit sa sandaling iyon, nakatayo sa kusina, magkahawak kamay, naintindihan ng dalawang babae, na sulit ang paglalakbay na ito. Dahil ang pamilya ay hindi tungkol sa utang na loob, hindi tungkol sa mga obligasyon, ang pamilya ay tungkol sa pagpili. Pagpili na manatili sa tabi, pagpili na rumespeto, pagpili na magbago, kahit na mahirap, at ginawa nila ang pagpiling iyon. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa dulo. Kung naging interesante para sa inyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-like para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video. Sa buong biyahe mula sa sakayan ng bus, hanggang sa tarangkahan ng bahay ng kanyang manugang, inensayo ni Aling Teresita ang kanyang sasabihin. Ang mga salita ay kusa na lang nabubuo sa kanyang isipan. Matatalim at tama. Naisip pa niya kung paano tatayo si Isabel sa may pintuan, na may mukhang nagkasala at nakayuko. Gaya ng dati. Kilala na ni Aling Teresita ang kanyang manugang sa loob ng 8 taon. Tahimik, masunurin, hindi tumatanggi, perpektong asawa para sa kanyang si Marco. Sa totoo lang, hindi gaanong mahusay, na may bahay sana mas masarap magluto, at mas maayos ang pag-aalaga sa apartment. At saka, lumapad ang katawan matapos manganak, pero ang mahalaga ay mabait, hindi kailanman sumasagot. Laging nakikinig, at tumatango, dahil dito. 4 na taon na ang nakalipas, nang magkaproblema si Aling Teresita sa kanyang loan. Hindi siya nag-atubiling lumapit sa kanyang manugang. Noon, itinaas ng bangko ang interes. Halos doble ang naging buwanang bayarin. At ang kanyang pensiyon ay halos hindi sapat para sa mga bayarin sa kuryente, tubig at gamot. Si Isabel ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya at malaki-laki ang sahod. Nakiusap si Aling Teresita. Natulungan siya ng ilang 15,000 kada buwan para mabayaran ang loan. Hindi naman ito magtatagal. Sabi niya noon kay Marco. Habang silang tatlo ay nakaupo sa kusina. 1 taon. Pinakamatagal na ang isa. At kalahating taon. Hanggang sa maayos ko itong lintik na loan na to. Tahimik na tumango noon si Isabel. Hindi man lang nagtanong ng mga detalye, pumayag lang. Mabuti naman, lumipas ang 1 taon, tapos ang pangalawa, at ang pangatlo. Nabayaran na nga ni Aling Teresita ang loan, ngunit hindi niya itinigil ang pagtanggap ng buwanang padala. Bakit naman? Hindi masamang magkaroon ng dagdag na pera, lalo na't hindi naman tumututol ang kanyang manugang. Ipinapadala niya ito tuwing 15 ng buwan, parang relo. Ibig sabihin, kaya niya. Ibig sabihin, hindi niya ito pinanghihinayangan. Sa loob ng mga taong iyon, nasanay na si Aling Teresita, pinaplano niya ang kanyang mga gastusin dahil alam niyang may darating na padala sa kalagitnaan ng buwan. Nakakabili siya ng magagandang gamot, hindi yung mga pinakamura. Nakakapag-ipon din siya ng paunti-unti. Minsan, nakapagbakasyon siya sa isang resort. Matagal nang ipinapayo ng mga doktor na ipagamot niya ang kanyang mga kasukasuan. Noong nakaraang taon, nagpalit siya ng ref. Ang luma ay sira-sira na. Pero nang ikuwento niya sa kanyang mga kaibigan sa lugar nila na tinutulungan siya ng kanyang manugang, isa sa kanila, si Aling Lydia, ay ngumisi ng mapanukso.
Tinutulungan ka, o sinanay mo lang siyang buhayin ka? Nagdamdam noon si Aling Teresita, at isang linggong hindi kinausap si Lydia. Anong pagbuhay? Tulong ito sa pamilya. Hindi ba't may karapatan ang isang ina na umasa ng suporta? Ang problema lang, nitong mga huling araw, naging kakaiba si Isabel. Dati, kapag bumibisita si Aling Teresita, laging natutuwa ang manugang. Nag-aasikaso, nagtitimpla ng kape, nagsisikap. Ngayon, malamig na ang pagtanggap niya, pilit ang ngiti. Ayaw masyadong makipag-usap, iisang salita lang ang sagot, na parang nagmamadali, para umalis na ang kanyang biyenan. At itong mga kakaibang nangyari sa trabaho niya. 2 linggo na ang nakalipas. Nabanggit ni Marco na nag-resign si Isabel. Basta na lang daw nagpasa ng resignation letter. Agad na kinabahan noon si Aling Teresita, ngunit iwinaksi lang ito ng anak. May mga dahilan daw siya. Anong dahilan naman ang mayroon para iwan ang isang matatag na trabaho? Katamaran? Katangahan? Gusto sanang tawagan ni Aling Teresita ang manugang. Ngunit nagpa siya siyang maghintay. Malapit na naman ang 15. Darating ang padala. Ibig sabihin, ayos lang ang lahat. Ngunit sa 15 araw, walang padalang dumating. Inisip muna ni Aling Teresita na na-delay lang. Nangyayari naman iyon, naghintay siya ng 2 araw. Sa pangatlong araw, nag-text siya kay Isabel. Hindi mo ba nakalimutan? Dumating ang sagot makalipas ang 1 oras. Maikli, walang paliwanag. Tita Teresita, wala na pong mga padala, yun lang. Walang paumanhin, walang dahilan. Hindi man lang nag-abalang tumawag para magpaliwanag ng maayos. 3 beses binasa ni Aling Teresita ang mensahe. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Walang utang na loob. 4 na taong tumulong. Tapos ngayon, ay bigla na lang puputulin. Hindi man lang kumonsulta. Siguro iniisip niya na ngayong wala na siyang trabaho. Pwede na siyang umasa sa asawa niya. Walang gagawin. At hayaan na lang ang biyenan na mag-isa. Tinawagan niya si Marco. Hindi agad sumagot ang anak. Pagod ang boses. Ma, nasa trabaho po ako. Anong nangyari? Marco, alam mo ba na itinigil na ni Isabel ang pagtulong sa akin? Isang sandaling katahimikan. Masyadong mahabang katahimikan. Opo, alam ko. At hindi mo man lang naisip na pag-usapan natin ito. Ma, desisyon po namin ni Isabel yon. Napagkasunduan na po namin. Desisyon ninyo? Lumakas ang boses ni Aling Teresita. Ibig sabihin, sinusuportahan mo ang kalokohan niyang yan? Ma, hindi po yan kalokohan. Nasa mahirap po kaming sitwasyon ngayon. Hindi na nagtatrabaho si Isabel. Kailangan naming ayusin ang aming mga gastusin. Pero ngayon, marami na siyang libreng oras. Nakaupo lang sa bahay. Walang ginagawa. Habang ang ina niya, bahala na sa sarili. Tama ba? Ma, hindi ko po mapag-usapan yan ngayon. May meeting po ako sa loob ng 5 minuto. Marco, pasensya na ma. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan ni Aling Teresita ang telepono at naramdaman ang galit na namumuo sa loob niya, sumisikip sa kanyang lalamunan. Kinampihan ng anak ang asawa, hindi man lang pinakinggan ng ina. Ipinagtanggol pa ang walang utang na loob na tamad na iyon. 3 araw naghintay si Aling Teresita na si Marco mismo ang tatawag para magpaliwanag. Ngunit hindi ito tumawag. Kaya nagpa siya siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang bag. Isinuot ang magandang bestida. Pinili ang oras na siguradong nasa trabaho si Marco. At pumunta sa bahay ng manugang. Oras na para ilagay ang lahat sa ayos. Hindi agad bumukas ang pinto ng apartment. Pangalawang beses nang pinindot ni Aling Teresita ang doorbell. Mas mapilit na. Sa wakas, may mga yabag na narinig. At bumukas ang kandado. Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Nakapambahay, maluwag na t-shirt, sweatpants, at ang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Walang makeup. Mukhang pagod at maputla. Nang makita ang biyenan, hindi siya ngumiti, hindi man lang nagpanggap na natutuwa. Tumango lang siya. Magandang hapon po.
Tita Teresita, magandang hapon. Papapasukin mo ba ako? Nag-alinlangan si Isabel ng isang segundo, ngunit tumabi rin. Pumasok si Aling Teresita sa entrada. Hinubad ang kanyang coat. Tahimik itong kinuha ng manugang at isinabit sa hanger. Karaniwan, agad siyang nag-aalok ng kape, dinadala sa kusina at nangangamusta. Ngayon, nakatayo lang siya at naghihintay. Sa kusina tayo? Tanong ni Aling Teresita. Pilit na pinapakalma ang tono. Sige po. Dumaan sila sa sala. Tiningnan ni Aling Teresita ang apartment malinis, maayos. Ibig sabihin, hindi pa siya gaanong nagpapabaya. Sa coffee table, may isang tumpok ng mga papel, mga dokumento. Maayos din ang kusina. Maliban sa ilang hindi pa nahuhugasang tasa sa lababo. Hindi na nagpakulo ng tubig si Isabel. Umupo sa tapat ng biyenan. Ipinatong ang mga kamay sa mesa. At nanahimik. Naghihintay. Oo. Simula ni Aling Teresita. Magpapaliwanag ka ba? Tungkol po saan? Anong tungkol saan? Itinigil mo ang mga padala. Hindi ka man lang nagpasabi ng maayos. Nagsulat ka ng 2 salita sa text. At yun na yun. Nagpasabi po ako at nagpaliwanag. Wala na pong mga padala. Bakit? Huminga ng malalim si Isabel. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Pagkainis? Hindi sigurado si Aling Teresita. Dahil po wala na akong trabaho. Iisa na lang po ang suweldo sa pamilya namin. Kailangan po naming mabuhay. Wala kang trabaho. Dahil sa sarili mong kagustuhan. Naging mas matalas ang boses ni Aling Teresita. Walang nagtanggal sa'yo. Ikaw mismo ang nag-resign. May mga dahilan po ako. Anong mga dahilan? Anong nangyaring napakasama na hindi mo kayang tiisin? Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Nanigas ang kanyang mga daliri sa mesa. Tita Teresita, hindi ko po kailangang magpaliwanag sa inyo. Hindi kailangan? Naramdaman ni Aling Teresita ang galit na sumasabog. At ang 4 na taon na pag-asa sa akin. Obligasyon mo yun? Po? Oo, ganoon nga. 4 na taon ko kayong sinuportahan ni Marco. Tinulungan. Sa lahat ng bagay. At ngayon, dahil lang sa iniwan mo ang trabaho mo, agad mong naisip na tapos na ang mga obligasyon mo? Tahimik si Isabel. Nakatingin sa biyenan na parang ngayon lang siya nakita. May pagtataka sa kanyang mga mata. Tita Teresita, dahan-dahan niyang sinabi. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko? Na ibinigay ko ang buong buhay ko sa pamilya. Pinalaki ko si Marco mag-isa. Inilaan ko ang lahat sa kanya. Akala mo ba madali para sa akin? Nagtrabaho ako sa 2 trabaho. Baon sa utang. At nang magpakasal kayo, natuwa ako na sa wakas ay magkakaroon ng suporta ang anak ko, na magiging masaya siya, at masaya po siya. Mahinang sabi ni Isabel. Masaya? Sa asawang iniiwan ang trabaho, at nakatambay lang sa bahay. Sa asawang ayaw man lang tulungan ang nanay niya. Tumulong ako sa loob ng 4 na